Hi mga Cubs, PJTV ako pala ito. Sana sa buting kalagayan at malusoging pangangatawan. Ano pa? Click mo na ang notification bell sa YouTube channel, sa Facebook page, paki-follow, sa TikTok account, pa-follow na rin. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share ha. Tara, umpisa na natin ang video, ang topic na mainit-init pa. Let's go! So, meron post nung June 10 ang dating Pangulong Duterte patungkol sa nangyaring paghuli o pagbibigay ng warrant of arrest kay Quiboloy. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Quiboloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Wow! So parang parang hindi aggressive na presidente noon si Rodrigo Duterte, no? Ha? Para sabihin niya to, out of character ito sa kanya, lalo na nung siya ang presidente. Agresibong presidente si Duterte noon. Pero itong ginawa na pag-warrant of arrest kay Quiboloy, hindi ito excessive. Ito talaga kasi nagtatago na si Quiboloy, so kailangan na siyang hulihin. At saka, may nabalita ba na namatay? Ha? May nabaril ba? Nung presidente si Digong, di ba, yung war on drugs, bilangin nyo namatay. Ha? Bilangin nyo namatay. Guilty ba yon? Proven guilty ba yon? Ha? Pero patay na agad? Comment down below. Sige, paglaban nyo ha. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing crime and have been proven guilty beyond reasonable doubt? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Ang bait ni Digong nung siya ang presidente. Sobrang bait, di ba? Etong nilabas na statement na ito, parang hindi ata si Digong ang nagawa ng speech. Ay, naku. Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? Oh my goodness. Nakakalimutan na Digong yung mga ginawa niya noon. Ha? Na sobrang agresibo. May mga bumabagsak na lang dyan bigla sa kalye. Positive daw sa drugs. Nakalista daw sa drug list, bagsak. Hindi ba yun aggressive? Ito nga paghuli kay Quiboloy, ano pa to pagpipigil pa to. Ha? Pagpipigil pa to. Kaya huwag kayo magmalinis dyan. Ginagawa nyo lang masama ang administrasyon pero hindi. How can this administration guarantee the preservation of constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of the rights are being trampled upon and bluntly violated? Wow, ang kapal. Wow, human rights? Ha? Nung panahon mo, dating Pangulong Duterte, human rights. Yung si HR nga noon, ayaw nyo na nga bigyan ng budget. Ha? Ayaw nyo na nga bigyan ng budget. Tapos makakapal-kapal kayo ng mga ganyan-ganyan na sasabihin. Wow naman po. Huwag naman po ninyo kalimutan yung mga gawa-gawa nyo nung kayo nakaupo. Mas malala kayo. Ha? Etong administrasyon na to, talagang nagpipigil ito kasi gusto nila ng patas. Ang tagal na ni Quiboloy hindi nagpapakita. Ha? Ang tagal na ni Quiboloy hindi nagpapakita. Kaya nga binibigyan ng warrant of arrest. Hindi naman siya babarilin. Ha? Bakit? Takot ba kayo sa mga gawa-gawa yung dati? Baka bumalik? Ganun ba yun? Pag talaga, no? Pag may mga ginawang kababalaghan ng kapanahunan, natatakot baka bumalik sa kanila. Ay, naku mga Cubs, talaga minsan, mapaisip ka na lang. Ay, dating supporter tayo pero, ay nako, hindi ko alam kung ano nang isip ng dating Pangulo. Ito sinasabi ko sa inyo, give CHR zero budget if it cannot be abolished by Alvarez. Yeah. Nung panahon ni Duterte, ito si Alvarez, ito yung isa rin sa mga nagsasalita ngayon na kung ano-ano against sa administrasyon. Nung panahon nila, para silang mga goons, hindi binibigyan ng budget ang human rights kasi pinipigilan ng human rights yung mga ginagawa nila mga drug war, yung mga bigla na lang bumabagsak dyan sa kalye ng mga nasa drug list kuno.
Oh, di ba? Kaya ayaw nyo bigyan ng budget ng human rights noon kasi kinukonta kayo. Tapos kung makaano-ano kayo sa human rights ngayon, oh my goodness, kafal. Oh, ito, Philippine Congress backs annual budget of just $20 for agency probing drug war. Wow! Human rights ba? Oh, yan oh, $20 lang ang binigay. Ha? Annual budget. Oh my goodness, na kaya talaga dating administrasyon, napaka-plastic. Porque wala na sa posisyon, nakalimutan na mga ginawa noon ng mga bali-bali na procedure. CHR disheartened by Duterte's veto of budget for creation of Human Rights Institute. The Commission of Human Rights on Tuesday said it will continue to fulfill its mandate to educate people and promote human rights despite President Rodrigo Duterte's disheartening veto of budget. Tingnan nyo, tapos kung makapagsabi kayo, ha? Kung makapagsabi kayo ng human rights ngayon dito kay Quiboloy, ha? Dinadamay mo mga fellow citizen, Filipino citizen. Ano mga pinagsasabi nyo? Nung panahon nyo, grabe kayo. Ha? Grabe kayo, malala kayo sa human rights. Ha? Kasi yan ang kumukontra sa mga ginagawa nyong mga drug war kuno. Na may mga politician, may mga bata na namamatay. Ha? Nasa kulungan na lang, namamatay pa. Bakit kaya? Ha? Eh yung mga DDS na supporter ninyo, grabe naman. Bulag na bulag na. Comment daw below mga kaps ano masasabi sa video na to. Nakakainis, di ba? Unfair.